Barangay Lungos. Ang lungos ay galing sa salitang ungos-ungos. Ang barangay ay may lawak na 3,673 metro kwadrado. Mayroon itong 10,808 na populasyon. Excited ang mga taga-Lungos dahil bayanihan sa barangay nila. Lahat ay masaya at handang makiisa. Wika nga ni Mayor Christian, ang Lungos ay isa sa matatandang barangay dito sa Malolos dahil bago pa man dumating ang Kastila ay may pangalan at kabihasnan na ito. Ang isinagawang bayanihan sa barangay ay maingay at totoong masigla. Lahat ng mga taga-Lungos ay nakikiisa, lalo na ang kanilang kapitan na si Nestor de Guzman at mga kasapi ng Barangay Council na nakisayaw pa kasama ng mga senior citizens. Gaya ng nakagawian, si Nino Bautista ang MC. Nagsimula ang gawain sa panalangin na pinangunahan ni Jerty Nicodemos de Castro. Bahagi ng gawain ang mga palaro na masayang sinalihan ng mga taga-Lungos. Bumati si Konsehala Alma Gatchalian na masiglang pinalakpakan ng mga tao. So sa inyong lahat po ay isang magandang umaga. Siyempre po, unang-una, sa ating pong ama ng inyong pong barangay, kay Kapitan. Palakpakan po natin si Kapitan. At siyempre po, hindi po magiging matagumpay ang lahat po ng proyekto at programa ni Kapitan kung wala po yung kanyang mga masisipag na mga kagawa. Palakpakan po natin sila lahat. Sa ating pong sangguniang barangay ng Lungos. Taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyo sa mainit po na pagtanggap sa amin po upang maibabago ang handog sa inyo ng ating pong minamahal na Mayor Christian Natividad. Maganda rin ang mensahe ni Konsehal Len Pineda. Sa pangunguna po ng ating minamahal na kapitan kay Kapitan Nestor at sa bumubuo po ng sangguniang barangay ng Barangay Lungos. Nakakatuwa po na kayo ay aming nakapiling at kami po ay bumabalik dito sa inyong barangay upang magbalik tanaw at pagbalik ng aming trabaho. At yan po ay dahil sa pagtitiwala binigay po ninyo sa amin. Alam niyo po, napakaganda po ng programa ng ating pamahalaan ngayon sapagkat ito po ay talagang pinag-isipan, pinagsama-sama po ang kagalingan at pag-iisip at pagpaplano. Nang sa gayon po, lahat po ng ibababang programa ng ating pamahalaan ay hindi masasayang. Kasama po natin ngayon lahat po ng ating department heads, magmula po sa pamahalang lungsod at dito po ay naka-full force po sila para po ihatid ang mga programa ng ating pamahalang lungsod. Nakakatawa pong tingnan na pati po ang bumubuo ng sangguniang barangay ng Lungos ay napakasigla po ng kanilang pagkilos at pagtanggap sa atin. Kung kaya nakikita po natin na napakaganda po talaga ng patutunguhan ng ating pamahalang lungsod. At humabol din si Konsehal Toots Bautista. Sa tagumpay ng bayanihan sa barangay, sumama na rin ang ibang kapitan. Lalong ikinatuwa ng marami ang masiglang pananalita ni Mayor Christian. So pagkakit ko lang po, ano ba talaga yung bayanihan? Ito pong bayanihan na may konseptong
yung bayan yung ginagawa ng Malolos ngayon, ginawa ko tayo kahapon na guest sa House of Representatives, sa Congress. Dahil napansin ko ng United Nations yung ginagawa ng Malolos ngayon na pagbaba sa barangay. At ito po ay balak nilang gayahin sa iba't ibang kapuluan ng Pilipinas. One of the best practices po yung bayan yung ginagawa natin. Kasi napansin po nila, yung bayan niya po, lalo ng politika, di ba? Lalo pa ng eleksyon. Pero nagsimula po po, pag-pagaw po namin, ilang barangay na wala nito. Pag-labing walang barangay na po namin ito at malalaki po. Ito po bayan niya na to, ang konsepto po nito ay kung paano magkakatulong-tulong ang mamamayan at ang pamahalaan. Kasi po, aaminin namin sa inyo, napakalaki ng problema ng ating lungsod. Kung kami lang po magtatrabaho, hindi po namin kaya ito. Gusto po sana namin i-motivate ang mamamayan natin na maging katuwang po ngayon ng ating pamahalaan. Kung isang linggo lang po nandun tayo sa Santo Rosario, kung Santo Rosario po, gumawa sila ng sarili nila, rescue squad, volunteer. Ang bawat bayan po sa Sitio San Roque, sa bawat bahay, meron silang tigitigisang membro ng pamilya na sumali bilang environmental technician. Ganda lang pakinggan, environmental technician. Pero sa tawanan po yun, katuwang po namin tagalinis ng bagyo. Volunteerism po, at napakaganda. Kasi kung iuupa ng pamahalaan natin yun, napakalaki na magagastos natin para bantay na kailungan. Di ba, katulad ninyo, sila po, tinatamaan din ng baha ang Santo Rosario. Pero may address natin yung problema na yan kung mababawasan ang basura sa ilaw, kung katuwang natin silang maghulungay sa ilaw at may katuwang tayo magbabantay doon sa magkakalat at magdedeklan ng ating mga kailugan dito. Ngayon po, 42 kilometers ang pinahuhungay pa ho natin dito sa lugar ninyo para ho maiwasan na natin yung pagbaha. Napansin po namin, isang buong taon na kami naghuhungay. Di ba naglinis pa tayo ng ilaw, yung bayan yan sa kailugan. Lahat po tayo. Pero bakit pinaha pa rin yung lumos? Nung mag-meeting po kami sa Agunoy, ang sinabi ko po, alam niyo po ako mga kasamang mayor at sa ating gobernador, hindi po ako po pwede na Malolos na maghukay. Kahit po ako araw-araw kami maghukay, 24/7 naghukay kami sa Malolos, pag yung karating bayan po namin, eh hindi maghukay, eh wala rin po tatapulin yung gawin natin. Para lang po tayong naglaro nito. Naghukay tayo dyan, napuno ang tubig yung hukay natin, ala naman gagawin. Kaya kung magpapag tingnan ninyo, pinahukay po natin, kalumpit, paupo. Yung po ating mga heavy equipment, doon na po naghukay sa karating bayan natin. Kaya po, bagamat tinamaan pa rin tayo ng Pedring, kung mapansin niyo po, hindi katulad ng palko ng mismo araw ng bagyo, binaha tayo, ito po lugar natin, dapat binahapan po tayo, pagka hindi natin may iwasan dahil napakasama ng nangyari ng nakaraan. 3 araw bago po, pagkatapos ng bagyo, tsaka pala ginapit ng tubig yung mga lugar natin dito. Except talaga perennial flood prone areas po natin dito sa lugar natin. So ibig sabihin po niyan, kung magkakatulong-tulong po tayo, kung magkakatulong po tayo, katulad ng konsepto ng bayanihan, malaki ang magagawa natin pare-pareho para po sa ating dakilang lungsod. Ang scholar sa Malolos, 500 piraso lang. Ngayon, ang Malolos, meron tayo ngayon 6,000 scholar na sagot po ng pamahalang lungsod ng Malolos. Dati, ang high school natin, sabay-sabay po tayo sa paggawa ng high school, 3 bago. Isa po sa Santissima Trinidad, isa sa Bangkal, at isa po sa Barangay ng Bumangan. Dahil napagalaman po namin, sa buong Pilipinas pala, ang Malolos po pala pang-anim tayo sa dami ng mga kabataan hindi nakakatapos ng high school. Ang dami sila lang dito, dami college. Pero ang nakalimutan ng ating pamahalaan, yung bago ang pangutong ng college, yung high school. Dahil po, kung galing ka ng lumos, mamamasahin ka, kung may pulihan dito. Kung Marcelo ka mapupunta, magkano gagastos ng bata. Kung taga-Barian ka, taga-Lugab ka, taga-Nong ka, taga-Santissima ka, magkano gagastos ng magulang. 100 piso mamasahin sa bata, yung 2 anak. Ay kung siya nagtitinda lang ng fishball, nagtitinda ng barbecue, talagang hindi makakatapos ang bata. Ganun din po sa Bangkal, na meron tayong 17,000 populasyon sa ngayon. At ganun din po sa lugar natin sa Bumangan. So ito po yung address natin ng Tunte. By next year, 2 bagong high school pa ang bubuksan natin. Isa po sa barangay ng Santo Rosario at isa po sa barangay ng Canalate. Bubuksan po natin isa pa sa Mount Mala. Sa Mount
picture natin ngayon. Tayo lang po sa Malolos ang may ganitong programa. Dito po sa Malolos ang magsasaka natin. Kaya kung meron po hindi ko nabibigyan, magpa-lista lang po kayo. Ngayon po, base sa listahan namin sa lahat ng magsasaka sa buong Malolos, ang gagawin na lang ng magsasaka natin, magtanim, gumapas, bantayan yung kanyang ganapasin. Ang binhi po sa lahat ng taga-Malolos sa magsasaka, libre. Pataba, libre. Pati po yung pang-araro, libre din po dahil meron tayo mga kapwa dito. At pagkatapos po nila, dito kasi doon natatapos yun eh. Kahit na alam natin na tulungan natin sila, eh kung mura naman ang benta ng palay nila, talo pa rin sila. Ngayon po ang ginagawa natin, mismo pamahalang Lungsod po ang pumipili ng palay na mula sa mga taga-Malolos. At yan po ang pinaikot natin sa mata, sa pagbibagyo, doon po natin ang kinukuha. So yung lisensya ng bayanihan, katulong po nyo kami. Tutulungan po namin kayo. Hiling lang po namin, matulungan nyo rin po kami. Mamaya po, lahat ng may sakit, kailangan po hospital, kailangan ng gamot dito sa barangay ninyo. Basta ito sa aming listahan, nakalap po rin po sa inyo, iisa-isahin ko po yan. Pupuntahan ko po mismo sa bawat bahay nila yan, maglalakad lang po kami. Katulad ng ginagawa natin ng pagpapagawa. Pagkakanya, harap niya ang tayo. Bakit ang tayo po na kami? Walang dahilan po para hindi kami maglakad sa inyo. Katulad ng dati, hindi nagsasawa si Mayor Christian ng pagbaba sa mga barangay upang makita mismo ang kalagayan ng mahal niyang mga kababayan. Ikinatuwa ng mga taga-barangay Lungos ang pamimigay ng mga hiniling ng mga barangay tanod, health workers at kabataan. May tulong din sa mga indigents na pamilya. Marami ang tulong na pinagkaloob ng lubos na ikinasiya ng mga mamamayan. Ngunit higit nilang ikinalugod ang puso sa likod ng paglilingkod. Ang pinaka-nakaantig sa kalooban ng mga tao ay ang pagdalaw nila Mayor Christian sa mga may sakit at senior citizens. Muli na namang ipinakita ng administrasyong natividad na saan man naroroon ang mamamayan, mapabukid o mapabayan, maaabot sila ng kamay ng punong lungsod. Nakatutuwang makita na kasama ni Mayor sa paglilibot hindi lamang ang barangay council ng Lungos, kundi mga kapitan ng ibang barangay at mga kawani at pinuno ng pamahalaang lungsod. Sa hapon, natapos na naman ang isang mabungang araw na nagpatotoo na sa sama-samang pagkilos ng mamamayan at pamahalaan, unti-unti nating masusumpungan ang pagbabago. Pagbabago na tayo mismo ang umuugit. Hanggang dito na lamang, ito ang inyong kaibigan, Roan Junicio. Magkita po tayo sa susunod na Bayanihan sa Barangay.